Hindi ko namalayan na nagbabibing-bibing na pala ako. Babibing-bibing na pala ako. Recording na tayo mga kababayan. Pa naman yung lock na yun. Ayaw tumigil doon. Tumigil ka na. Dami mga tumatawa dito. Tagal ng isang laugh. Ano ba yan? Ito isang matindi oh. Oo, di ba? Simple lang. Saan ka na? Yun, hanap kita. Stop. Vibing na naman tayo. Let's vibing. Vibing tayo, mga beshi. Let's vibing. Vibing tayo, mga beshi. Protect the Filipino people. Protect the public funds. Okay, let's conclude. Ano yun? Almost 5 minutes na. Pwede na. Disclaimer mga kababayan, ang pag-reaction natin dito ay nakabase sa sarili nating opinion para magbigay ng impormasyon, para magbigay ng kasiyahan sa bawat sumusubaybay sa video na ina-upload natin dito araw-araw. Minsan, kung kakaya ng powers, isang video, dalawang video. So ngayon, siguro pwede tayong mag 1 hour. And then, kasi season 2 na tayo. Season 2 na tayo mga kababayan. Diba? Dito sa, ano natin, sa playlist, pwede kayo dyan manood. Parang Netflix lang ito mga kababayan ha. So dito lang kayo makakita ng mga political commentaries na talagang bibigyan natin ng ng panahon, yung season, tinatawag na season, diba? Tama ba yun? Season, yung panahon. Diba? So, ang reaction na natin dito ay feature video natin ngayon ay si Boss Dada. First time natin mag-feature video. Pero, sinasali ko ito sa mga videos ko si Boss Dada sa mga pilot episode natin. So, mga kababayan, sana ay may mapulot kayo ng mga impormasyon at huwag niyong siseryosohin, bigyan niyo muna ng pagtimbang yung mga bagay na nakikita niyo dito. At sa abot ng aking makakaya bilang host ng programang ito ay magbibigay din tayo ng ating sariling pananaw sa mga sasabihin ng mga tao na nandoon sa video na reaction na natin. So, kung handa na po kayo,
Sige, let's start. Take it away, Boss Dada. Pilipinas. Mga animal, buwisit, mga pabigat, walang silbi, mga switik, mga putok sa buo, salot, hindot, palamunin, sintu-sinto, Oliver. baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, miyembro ng Kuratong Baliling at Badriaga Kidnapping Group sa gobyerno, mga sinungaling, mambubudol, lahat ng mga maligno, impacto, masasamang espiritu, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman mga bossing? Ang inyong weekday. Abay, Martes na pala. Imagine, ang bilis talaga ng panahon, ano? Oo, April 28 na ba? Matatapos na naman ng April, magmamayo na, January, February, March, April, May. Aba, 5 buwan na naman ang lumipas ngayong taon na ito. Mga kababayan, o bago tayo magsimula, baka naman pwedeng maglambing lang. Yung mga hindi pa po nakakapag-follow sa ating Facebook page, mag-follow naman kayo. At lalong-lalo na yung mga hindi pa po, yung mga nanonood dito sa ating YouTube, itong ating vlog. Yung mga nanonood dito, ay magano na kayo, mag-subscribe kayo sa Boss Dada 2.0. Labas muna kayo sa inyong mga YouTube, labas muna kayo, tapos i-type ninyo Boss Dada space 2.0 and then mag-follow, subscribe po kayo diyan sa ating YouTube na yan, and panoorin, i-share po ninyo yung mga videos na ina-upload po natin dyan. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Ito na naman, syempre, may panibago na naman tayong pag-uusapan ngayong araw na ito. Oo, dahil umaati ka po pa rin ang kasinungalingan, katarantaduhan ng ating mga nasa gobyerno. Diyos ko po. O sige, simulan na natin ng mainit. O, simulan na natin ha. Kasi, di ba, nakita nyo naman kung paano tayo binubudol nitong hayop na gobyerno na ito. O, talagang sobra mukmukan ng sinungaling. Ito na yata ang administrasyon na pinakasinungaling. Actually, hindi lang sa buong Pilipinas eh. Pati sa buong mundo, pinakasinungaling na administrasyon sa buong mundo. Hindi sila nahihiya, ano? Boss Dada. Mga walang kahihiyan ito, mga walang hiyang ito, no? Teka. Siguro Teka. Ano ba naman yung Boss Dada? Bakit naman buong mundo? Huwag naman sana magalit si Boss Dada. So, ano lang siguro yan, humor yan ni Boss Dada. Magko-comment ako, pasensya ng Boss Dada, ha? Magko-comment lang ako dyan sa sinasabi mo. So, paliwanag ko lang yung estilo dito ng pag-ano ni Boss Dada sa kanyang pagbatikos. So, actually, itong klase ng kanyang ginagawa ay most likely, kung sa akin lang pag-appreciate ko, parang yan, tawag dyan, yung kanyang humor na yan, So, maganda yung ganitong uri ng estilo kasi yung humor mo na i-channel mo sa makabuluhang pamamaraan. Yung pagbatikos mo, so parang kalatawanan lang siya, there is kind of flavor that up to a point that some of the issues were made as a laughing stock, but of course there's a seriousness of these allegations and even these points of views of the host of the program, the channel Boss Dada TV, or simply Boss Dada. So, makikita natin dito mga kababayan na maganda yung interaksyon ng ganitong uri ng nagbibigay ng mga komento, puro-puro kasi disclaimer na post sa napansin ko sa video niya ay sarcasm na disclaimer kasi sabi niya ako yung mga post na walang kabuluhan, fake news, pwede so well, yun yung mga umpisang niya, banat niya sa kanya So tayo dito, nag-explore pa tayo, experiment. Diba? Kanina nakita nyo naman, medyo improve na yung natin kasi bawat video ay nag-improve naman kahit paano.
So, kung makikita nyo dito, meron na tayong running message, meron na tayong studio sa background, at nakalutang na rin tayo. Di ba? So, kahit pa paano ay, saka ano lang yan, ha? Skills lang yan, walang subscription yan. Yung thumbnail, medyo nahirapan tayo kasi free lang, ano, ng mga tool yung ginagamit natin. Napakahirap pag free. So, most of the rest of the things na gagawin mo sa vlog ng video mo when you upload it, gagawin mo siyang manuman with little intervention coming from AI. So, dito, ewan ko kung dire-diretso yung video na ito kay Boss Dada. So, siguro konti-konti mag-interact tayo. Kasi marami yung video na ito. So, ewan ko kung hanggang ilang ano tayo. Kasi this is already episode 2. Yung first video natin, 35 minutes na. So, ito, wala na kung maabot tayo ng 3 oras dito. Basta, gawin na lang natin siguro. Maybe, cut natin, 35 minutes, cut natin, pause natin, tapos mag-continue tayo sa video, another recording tayo. Kasi madali lang naman ma-upload eh. So, 35 minutes tayo ngayon, mga kaibigan. So, this is our episode 1 of season 2. So, diba, matindi. Sa episode 2. Episode 2 na pala tayo, episode 2 of season 2. Kasi yung episode 1, kahapon yata yun. Nag 24 hours na ba? Sige, take it away, Miss Dada. Sabog ang Panginoon ng kasinungalingan. O, nagsabog ang Panginoon ng talento kung paano mambudol. Kakapalan ng mukha. Alam mo kung sa kakapalan ng mukha, itong mukha nito ni Bongbong Marcos at ni Claire Castro, matindi. Mas makapal pa sa asfalto. Oh, grabe, no? Grabe talaga kasinungalingan ng mga hayop na ito. Grabe. Alam mo, minsan pag nakikita ko yung mga post ninyo sa social media, yung mga reels tungkol sa mga, ano bang tawag doon, yung hits. Mga top hits ni Claire Castro ng kanyang pagiging sablay, pagiging walang kakwenta-kwentang tao. Hindi ko talaga alam. Alam mo kung ako asawa niyan, hiwalayan ko yan. Alam mo, may topak eh. Alam mo, baliw. Okay, so, sa napansin ko sa mga topic at saka pagbatikos ng mga Banateros Brothers, si Boss Dada, yung napapanood ko, si Jay Guevara, sino ba yung isa? Banat Bay. Si Banat Bay. Buti na lang naalala ko. Kala ko nakalimutan ko na si Banat Bay. Ang ano pala dyan, mga kaibigan, ang palagi nating napapansin pag si Yusek Claire Castro yung pinag-uusapan, talagang inis na inis yung mga Duterte aligned vloggers, yung Banateros. So, okay yun kasi yung ano nila pagkainis, pasok sa content. So, yung mga kababayan natin na palaging nagsusubaybay sa mga isyong political, so parang lighter tone na kasi sanay na kayo na ganyan-ganyan, So, parang katuwaan na. But in any case, kung may mensahe man yung mga DDS vlogger, pwede rin natin timbangin, or kung mga pro-admin vlogger ay okay sa kanila yung ginagawa ni Yusek Claire Castro, well, okay rin naman yun. So, sa atin, we have to be decent persons. Kahit ano pa yung mangyari, ganun talaga ang buhay. So, huwag tayo masyadong padadala sa politika. So, baka naman sabihin ng iba dyan, hindi, dapat seryosohin natin kasi nakasalalay ang kinabukasan natin. Diba? So, anong mangyayari sa atin? Diba? Alam nyo, yung
formula na kung ang iniisip nyo ay people power. May formula dyan. Hindi yan basta-basta nangyayari. At isa sa pattern at saka sa pwede nating pagbatayan, yung nangyari na sa nakaraan. Diba? Yung sinasabi natin dito palagi na sa discussion ng mga natin, video natin, pilot episodes natin, yung French Revolution. Yung dahilan bakit nagkaroon ng people power ay nagutom yung mga tao, wala nang makain. Tayo okay pa naman. Diba? So, siguro, isa yun sa formula. Pero hindi natin masasabi kasi kung sa other side of the story, kung wala na nga naman tayong gagawin, baka dumilat na yung mata natin sa gutom, hindi pa tayo napupukaw at walang napupukaw na damdamin. No? So, kasi pag sa walang bahala, yung punto naman kasi dito ng iba na talagang gusto nila na may talaga, may connect talaga na magkaroon na ng punta sa kalsada na being guaranteed by the Constitution, yung tinatawag na to raise your grievances, to address this to the government, and of course, you are entitled to your freedom of expression with regards to addressing your redress and grievances to the government. Balik tayo doon sa video. Oo, ang lalakas ng loob Nita, ang lalakas ng loob magbigay ng opinion, pero mga bobo at saka mga sinungaling naman. Tapos sa matindi nun, sabi ko nga, okay man lang kung halimbawa nagkamali ka. Pero kung nagkamali ka, tapos putang ina pinamindigan mo pa yung pagkakamali mo, anong tawag sa'yo? Ano ka Diyos, hindi ka nagkakamali? Maintindihan naman natin may pagkakamali po tayo, sorry. Ano ba masama ron, putang ina nyo? Ano ba masama kung nagkamali kayo at babawiin ninyo yung inyong mga pagkakamali? O halimbawa, nagbigay na ng statement si Bongbong Marcos. O ano naman masama kung halimbawa yung statement na binigay niya nagkamali siya, mali yung informasyon na natanggap niya. Ano masama ron? Hindi ba mas okay na ganun, sabihin na, nagkamali ako. Sorry, hindi tama yung informasyon ko kasi merong nagbigay din sa akin ng mali informasyon. Ayusin na lang natin. Hindi ba? Kesa naman, mali ka na, paninindigan mo pa yung pagkakamali mo, tapos parang lumalabas, yung pang mga nakakaintindi, Tagalog naman yung sinabi ng bobong presidente na yan, ni Bobo Marcos. Alam mo, hindi na dapat pangalan yan Bongbong, dapat ang pangalan niya Bobo Bobo Marcos. Kaya naman pala kinuha niya si Larga doon dahil Bobo Pareha silang Bobo, at mas lalong kaya pala hanggang ngayon, si Claire Castro pa din ang Ano bang masasabi natin doon sa sinabi ni Boss Dada? Tawanan lang natin yun. Diba? Nakakainis yung tawa na to. Well, medyo may side comment ako dyan. Pwede naman siguro yun, freedom of expression, para pag sabihan ng ganon, di dapat maging baral sibuyas. Well, you have either of the two options, no? Sa mga banateros kasi, sa mga liberty-aligned vlogger, ay fix na nga yung paniniwala nila, siguro, Hindi naman natin puwang pa na siguro naniniwala sila na may kinalaman si President Marcos sa mga katiwalian at tapos ganito, ganyan yung palpak na pamamalakad. Well, hindi ko rin sila masisi, Kasi nga, kahit na sa administration, sinasabi ng iba, ng mga congressman na may mga pangako na hindi natutupad, Yung mga dilawan pala, na nababrand. Patulad yata ni Congressman Erese, may mga comments siya na ganyan-ganyan. In fact, may video tayo niya na bakit daw tumataas yung rating ni BP Sara. Kasi according to Congressman Erese, may mga pangako na hindi natutupad. Kaya ganun yung nangyayari. So, di natin makuha din, kung ano yung... Pero okay yung niya, na
may sarili siyang may sarili siyang punto. Pero as di ba? Basta bahala na. Yusek, ang spokesperson, dyan sa, sa Malacanang, kasi bobo. Pare-parehas na mga bobo. So, dapat ang tawag dito, hindi Bongbong Marcos Administration. Ang tawag dito, Bobo Marcos Administration. Sobrang bobo nyo. Sobrang bobo talaga. Hindi ko nga alam kung paano pagtatanggol ito yung mga vlogger niya mga tanga sa bagay. Dito mo makikita ang standards ng ng mga loyalista. Bobo talaga sila. Bobo si Marcos, bobo si Gadon, bobo si Delim. Bobo yan si Claire Castro. Lahat kayo mga bobo. Kaya kayong mga vlogger na nagtatanggol sa mga pare-parehas kayong mga bobo. Birds with the same feather flock together. Putaragis kayo. Ang katanga ninyo, siguro nung nagpasabog ang Panginoon ng katangahan, buhay kayo. Gising na gising kayo. Putang ina, may dala pa kayo mga batsa at mga balde. Walang hindi nyo lang inabsorb. Putang ina, inaan ninyo. Kung may mga tanga sa Pilipinas, putaragis, nanununa kayo. Walang hiya na yan, Pwede ba naman sabihin na nagkamali tayo, hindi nagkaintindihan, kasi iba ang iba ang definition ng Czech Republic sa definition na ginamit natin, ang sinabi natin, nahuli, naaresto, hindi pala. Ano naman masama ro? Alam naman namin Bongbong Marcos na tanga ka. Alam naman namin Bongbong Marcos na lutang ang utak mo. Wala kang ang utak eh. Alam namin Bongbong Marcos na inutil ka. So kung sakaling magkamali ka dito, hindi na kami nagtataka bakit bobo ka eh. Bobo. Inutil. Tanga. Yun ang qualities na meron ka. Kung meron kang strength, kung meron kang strength, ang strength mo yung pagiging bobo mo. At yung pagiging tanga mo, yun lang. Wala kang ibang alam. Consistent ka sa pagiging bobo. Kung meron kang ginawa ng 2022 hanggang ngayon, yun yung consistent na meron ka. Pagiging tanga. Pagiging out of touch, pagiging manluloko, mambubudol, sinungaling, inutil. Pinakyaw na ni Pangulong Duterte yung lahat ng masama. Ba yan? Totoo ba yan, Boss Dada? Ako baka magalit si Boss Dada. Ito naman. Paliwanag lang natin ng konti mga kababayan. Yung kasi, yung statement na gano'n, well, it can be libelous, pero siguro naman kasi may mga kaso na minimension kasi ni Boss Dada na may kaso na rin siyang maybe natapos o kasalukuyan na hinaharap. So siguro, na-explain na siguro ito ng lawyer niya. Kasi ang public servant, kailangan mo rin mahirap marinig yung hinaing ng taong bayan. So, di ba? Nandiyan ka, pinili mo yan na trabaho. So, yung boss mo, yung taong bayan. So, kung may sasabihin man sila sa'yo na hindi maganda, well, gagawin mo, patunayan mo na hindi totoo yun. Kung ano yung clamor, kung ano yung gusto nilang gawin mo since nalingkod bayan ka, then you do your job. Baka ganun yung ibig sabihin ni Boss Dada. Well, sa atin naman, kasi lighter tone yung natin. We appealed siguro sa admin, especially sa ating Pangulo. And of course, sa akin lang, hindi naman ako DDS vlogger, hindi naman ako pro-admin, na masasabi. Kung pagbabatayan mo yung natin sa pagbablog, ay para magbigay ng kamalaya. So, gusto ko sabihin na I support the president, but I still remain to be objective in my comments sa talakay ng iba't ibang mga vlogger pro Duterte at pro admin or Marcos loyalist.
So iba yung ano natin, kategorya ng estilo ng ating content dito sa political issue, sa pagtalakay ng political issue. Ang ano nga natin dito, ang purpose, para ma-guide natin yung mga nakikinig na huwag basta-basta maniwala. So, maganda na may idea ka, may idea sila na pagtimba mo yung idea, alam mo yung best idea. Diba? So, sa politika, sa larangan ng politics, marami kasing mga isa sa alang-alang mong maraming bagay. Not unless you have really decided, katulad nila Pusdada, okay naman yung ginagawa nila kasi talagang ano na yan sila, nandyan na sila sa rurok ng tagumpay ng pagiging vlogger nila. So they became successful in doing this kind of styles and of course aligning themselves with a particular politician. Okay yun mga kababayan. Walang masama doon, walang mali doon, and in fact ay ganda nga yung resulta, di ba? So mayroon silang, nagigain sila ng mga views, interesado yung mga tao. Ibig sabihin, although this is sort of entertainment, kahit pa paano, meron silang nabibigay na information na pwedeng pagpilian ng mga tao. But you cannot monopolize information. Sabi nga natin sa politics, these are opposing forces from various factions and sometimes from two opposing forces, sometimes from various opposing forces. So pag various, mas masalimuot yung politika doon because forces of politics would come from different directions. It would hit you badly if you are not ready to take all of the information. Yung lahat ng mga informasyon na maaari mong ma-encounter, especially if you're dealing information in social media, mainstream media, malilito ka talaga. So, kahit paano kung meron man tayong mga viewers na tatry na manood ng mga content natin, kahit paano ay malalaman nila na makinig ka lang, pero timbangin mo muna. Just reflect on all of this information and try to listen to the other side of the story, to the other side of the point of argumentation so that you would have a complete detail. No? So, wag ka lang basta-basta maniniwala na ganyan, wag ka na. Kaya nakukonfuse ka, nagugulo ka kasi isa lang yung pinapakinggan mo. Not the other way around na dapat dalawan. I think if I could compare politics to religion, they are entirely different to each other with regards to how you would appreciate information. Kasi sa religion, there are paniniwala, there are certain belief, no? And of course, this is Christian belief. And marami namang other religions in the world, Islam, Buddhism, some we can mention a few. Sa Christianism or Christianismo or sa Christianity ay pag nandiyan ka na sa religion, sa Bible, yung totoo, bawal ka na mag-attend sa ibang relihiyon, sa ibang grupo. Kasi sabi nga doon sa Ten Commandments, do not, di ba, huwag kang lumuhod sa ibang Diyos, huwag kang gumawa ng larawang inanyuan, any graven image na kawangis ng nasa langit, kahit pa katulad niya ng nasa langit, kahit pa sinasabi mo na ito yung nasa langit na makapangyarihan sa lahat, gawin ko siya using graven image out of stones, woods, or precious metals. Bawal yun kasi huwag kayong gumawa, no, ng anumang bagay na tulad ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. No? Diba? Bakit hindi ka na pwede mag-attend sa ibang religion? For I am a jealous God. Yung jealous nga, sabi doon sa Bible, pangalan niya yun. So this is
politics, is that religion, but some part of the branches of social sciences mag-ano yan, nagsasangayan, ano? So you have their study of political science, study of religion, through ethics, no, as branch of so-called social science, branch of philosophy, I should say. Philosophy is naloko na. Marami palang branches na kalimutan ko na tuloy. Sana kayo mga kababayan, nasaan na ba tayo? Uy, mag-ano na pala. Sige, mag-end tayo ngayon, pero papasok tayo, same pa rin kay Boss Dada pa rin ha. I-upload lang natin, tapos resume tayo. Tingnan natin kung makailang videos tayo. Sige, 1 minute para kay Boss Dada. 1 minute lang, Boss Dada, ha? Kasi sobra. Si Saldico, paano yung gusto mahuli si Saldico? Ano tinuturo ni Saldico? Parang sabihin ninyo na, kita nyo excited si Pangulo na mahuli si Saldico. Kung ano yan, kung totoo yung sinasabi ni Saldico na si Bongbong Marcos ang totoong mastermind sa flood control scandal, eh di sana hindi siya excited na mahuli yan. Kung tangina mo, excited ka nga mahuli, di mo naman nahuli, gago. Tarantado kayo. Ang dami niyong alam. Nagpadala pa kayo ng high level kuno. Alam niyo, nag-junket pa kayo dyan sa ibang bansa. Alam niyo ibig sabihin ng junket? Para sa kaalaman ninyo, ano ang ibig sabihin ng junket? O ipapakita ko ko sa inyo, i-explain ko sa inyo. Ang junket, ibig sabihin yan, nag-sponsor. Teka mga kababayan, ha? Ano daw ibig sabihin ng junket? So, sagutin nyo yan sa comment section. Wala tayong pa-premyo. Pero, di ba, at least, sasagot mo naman siya. No? Stop. Sige. Ano muna tayo? Sound trip muna tayo mga kababayan bago natin tapusin yung video. We still have 2 minutes para makinig ng ating vibing music.